Salmong tugunan. Paano kapag... Ulit. Ba yan? Not prepared. Sorry. Hindi ko ma-rhyme eh. Salmong tugunan. Paano kapag nag-succeed ka na in life, pero yung mga friends mo, hindi sumabay sa'yo? Wala, ikaw ba to? Kasi JB, ano ba yun? Tugon? Santa Jolens. Tulungan mo po kayo. Sinasabi ko kay JB kasi parang sa mga Santa pala namin, wala kaming Santa for friendship. Pero di ba si Jolina Magdangan, meron siyang tayong kaibigan. Tayong kaibigan. Nung ang TV, siya hindi na nila alam yun. Naalala ko yun. Grabe naman. Ayun talaga siya, di ba? So bago magkaroon ng going 4:30 na, ang TV na. Correct. Anyway, special yung episode natin dahil iba kami. Yes, at on location. On location kami sa napakagandang headquarters ng Linya Linya. Oh, nakaluwag-luwag. Nakaluwag-luwag. Ang sarap ng kape nila. At dahil merong collaboration, collab pala tawag, sorry. May collab ang Linya Linya at ang Walang Kwentang podcast ng mga shirts. Yes, tatlo. Yung ang walang kwentang t-shirt, yung suot ni Ali. Yes. Tapos ka-eme na walang may suot. Tsaka, nakakairita ang daming masaya. So, thank you. Yes, thank Para you so sa mga much. hindi nakakakilala, si Ali of the Linya Linya Show and si Jim and Sab from Wake Up with Jim and Sab. Yay! Wow! As a host. Kaya na tayo, prim and proper. Wow! Hello muna sa mga kayame natin na yung mga kayame natin. Hello. Ito yung mga nasa Zoom. Oo. At meron din tayo dito, ng mga kayame. Yes! Love it. Hello mga baby. At nandito si ano? Si Ina Evans. Evans. Si Lies. Hello, guys. Si Milo hindi nakarating kasi ano. Nawalan siya ng cellphone. Totoo. Okay. Ganito, ang inisip kasi namin podcast names. Pero baka mas okay na mag-Santa Jolens episode tayo para makita natin mga advice ng mga iniwan ng kaibigan. Tsaka yung letter ngayon, galing sa Facebook group. Facebook group. So if you want to join our Facebook group, ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan. So public group naman siya, tas doon. Naging ano na siya advice Parang random na rin yung mga questions. Parang di ba meron doon parang, ano po yung tamang pagkuha ng stool sample? Paano po mag-commute mula Laguna papuntang Trinoma? May sasagot naman. Parang may nakakita po ba dito sa kaibigan ko yung mga Bahaba po ba sa Katipunan? At MMDA. Sige, eto, yung letter natin, hindi siya funny, pero feeling ko, hindi pa natatakel yung ganitong klaseng problem ng sa mga friends. Sinan niya to 2023 pa. So parang kung sino man si anonymous participant na to, walang kwenta na yung advice natin. For content na lang. For content, for the cloud. Grabe yung customer service. For the cloud, diba? Pwede niyang balikan kung tama ba yung ginawa niya. Ayun, sige. Anyway, this is from anonymous participant. Hindi tayo magpapakilala, Hindi tayo magpapakilala. Oh my God. Parang nagagalit si Ino. Sorry. May participation yung audience, ha? Ikaw muna. Ako si JP at matagal na akong fan ng Linya Linya. As in nung pa ako, sino mga second year high school. Ano yan, 20? Kasabay siya ng heartstrings. Blue Magic, Tribal. Papi Mel. Roby stickers. Jansport. Grabe. Iba talaga yung... That's an era. Parang mga mulawing era. Ako si Tonet. Kinanta ko na to sa isang podcast. Pero yung podcast talaga na nag-push sa akin na gumawa ng podcast ay podcast ni Jim and Sab. You're welcome, mga ka-eme. Yay! Yes. Pinilig ako doon. Okay, sige. Sila namang papakilala. Kahit huwag nyo na kami bulahin. Okay lang. Kahit dito ko sa amin. Ito kasi naging tungkol tuloy sa ano. Ay, dito ko sa tae na lang. Ibalik natin. Gusto ko kasi ng 10 t-shirt eh. Hi.
Ako si Sab, meron akong kaibigan na tumaya sa joke. Joke lang. I'm one of the hosts of Wake Up with Jim and Sab, with Jim. I'm Jim. Basically, alam ng lahat na napaka-anxious kong tao. And itong mga introductions, mga seminar, itong mga first day, ito yung nightmare situation ko. Yung name one thing about you, one thing you like. Kasi ako talaga ganito hyperdrive talaga. Like, sabihin ko, baka pag sabihin ko, baka feeling, baka ganun, mayabang. Ano kaya ala? So, yun. So, that's, yun. muna, ako si Ali, marami akong idea na walang kwenta. Magagamit natin yun. Galing talaga. Dito ko yan. Linya-linya talaga. May tanong na ako mamaya kay Jim. Why should we hire you? Oh no! How do you describe a red apple to a blind person? May sagot siya. Alam, Nag-iisip na ako. Kasi stress ako. Babalikan natin yan. At ito ang Walang Kwentang Podcast! Hey, live! Wow! Wow! Thank you guys. Ay, dapat hindi. Wala kasi tayong shot ng ano. Pero marami sila. Mga 300,000 sila. Oo. Mga nasa likod! Talaga. Yung andun. Balcony B. Hello. Hello! Doon sa ano? Yung mga nasa Gen Ad. Dinasigaw kayo dyan. Jen Ad. Yung Gen Ad dinasigaw. Sayang hindi lang na-charge yung drone. Hindi lang na-charge. Sayang. Sorry. Matatalo natin yung Makati, Rally. Pink rally. Pink Rally. Okay, sige. Ito. Pagod na ako. Pagod na rin ako eh. So sa mga branch, Blue Magic Eve. Blue Magic Eve. Grabe yung luma. Okay, ito yung letter ni Anonymous Participant from April 23, 2023. Hi mga ka-Eme, need your advice. Pakiusap, please don't judge me. Sorry. Kahit pakiusap. I'm in my early 30s, still single and doing well in my career. In fact, I think I do well in a sense na I now earn more than anyone from my barkada. Di wow, joke. mayaman naman pala. Gusto na medal. Mayaman naman pala. Okay na yan. Ba't niya kailangan ng tulong na? Okay na, sige. Next letter. Yung next letter. The thing is, kahit nagaano ko ka-love friends ko, I feel that we are not on the same page and pace in life. Ay, serious? May umiiyak na. Madami akong mga lugar na gustong puntahan, travel na gustong i-book, restaurants na gusto i-try, pero pahirap na ng pahirap sila ayain. Simply because they don't have a budget or they think it's too social for them. To the point na minsan, need ko pa sila ilibre para lang may kasama ako. So yung problema niya, Ikaw, mayaman ano? siya, mahirap I see, sila. isa si Ganon. JP sa Ako yung mayaman. Wow. Hindi kayo naniniwala. Walang naniwala. Walang Sa naniwala. Gen Ad, no? Balik po kayo. Ayoko naman ng ganon. I simply want to enjoy new things with my best friends. But I'm afraid I may have outgrown them. Or magkakaiba na talaga kami ng priorities. So, di ba iba to? Di ba natin na ano to? Magkakaiba talaga kami ng priorities. Reality manager. Check. Yan. Ayoko naman. Ayoko naman ng ganon. I simply want to enjoy new things with my best friends. But I'm afraid, sorry, inulit ko. Pasensya na pinimensya kasi tulit eh. Next ano niya, yung next sentence niya. When I earned my first million, na matagal ko pinangarap at trinabaho, gustong-gusto kong i-celebrate to with my best friends. But I decided to keep it to myself. Kasi alam ko na ma-judge sila. Grabe, ang labo na ng mata ko. Gusto kong i-ganon pero i-judge mo.
After mo i-announce sa maraming tao. Bakit nga ganun? Ano, nilalayo mo ba? Hindi! Kaya ko to! Kaya ko to basahin! Pinch zoom. Sinong? Kailangan scroll. So, but I decided to keep it to myself kasi alam ko na ma-judge nila ako. Or that they will look at me differently. Just based on how they reacted to my previous milestones. Habang tumatagal, pakonti na ng pakonti mga nakakasama ko for my friend group. Which is sad, but at the same time, ayoko naman ilimit ang growth ko just because I want to still be in the same comfort zone as them. Minsan, I wish I have... Oh my God. I have 2 million ba, sabi niya? Huwag mo daw siya i-judge dire. Minsan, I wish I have richer friends. Oh! My God, wow! Nasabi ko rin yan dati eh. Bayan, ang hirap mo naman. Kasi kayo taman. Minsan, I wish I have richer friends. Pero ang hirap na maghanap ng ganun. Ang hirap na maghanap ng ganun kalalim na relationship sa ganitong edad. Any advice, please? Thanks, moi. Ilan taon na ba siya? In my early 30s. So, 35. Maya mga bobo na. Wisit. Mayaman pero immature. Di ba kakaiba? Yun lang. Okay. So, sa mga branch niya, Nice to know. Part of out lang eh. Ang hirap actually. Kaya nga ako yung nagbasa eh. Aray, I'm a di ko host maganda today. yun. Oo. Ikaw muna, JP. I think si Ali. Grabe. Pasa Ali, loading. anong Pasa agad. advice mo kay Well, Lance? una nakaka-relate ako sa kanya. I earned my first million likes sa linya niya. Pero, wow. Mayabang si ate. Hindi siguro sinasabi niyang na-outgrow niya yung mga friends niya. Parang ano ba yung metric niya nung success? Kasi sinasabi niya ngayon, career eh. So career lang ba yung gusto niya? Yun ba yung main point niya na in terms of career, na-outgrow ko yung mga friends ko? Or financial wise, no? Pero marami pang ibang aspects yung friendship eh, na pwede kayong magsabay. Hindi lang naman career. 'Di ba? O marami kang pera, pero pag uwi mo, masaya ka ba? Hindi. Pero Ako sure ako. Sabi ng mga walang pera. Yan yung Yan lagi eh. Parang marami kang ang pera pero masaya ka ba? nahuli. Inggitin. Huli ni Direk. Diba? Ikaw, wala kang ang pera pero masaya ka ba? Hindi rin. Wala kang pera, Natanong period. lang eh. Hindi, pero yun, marami pa namang ibang aspects nung pagkakaibigan nyo na pwede kayong makarelate sa isa't isa. Diba? Hindi lang yung pera and career. So pwede kayong, bakit mo tinitignan na parang na-outgrow mo na sila? Marami pang ibang pwedeng pag-usapan or makapagtulungan kayo sa friendship nyo, hindi lang pera, tingin ko. So yun, parang pagka nagkita naman kayo sa isang place, mag-share kayo ng mga stories nyo about yourselves. No? Hindi lang naman pera yung pag-uusapan. Eh. So, kumusta kayo sa iba pang aspects ng buhay? Pwede kayong magsabay doon. Hindi lang sa career and sa pera. Yun akin. Ganda. Thank you, kapatid na. Amen. Praise the Lord. Luma. Oh my God. Amen. Luma. Ako nga, feeling ko parang hindi nga career-based yung yung metric niya. Parang yung pera no? Parang, sorry, alam ko sinabi niyang please don't judge me. Pero, girl, nahihirapan ka kasi mahirap yung mga kaibigan mo. Nahihirapan ako hindi ka i-judge. Girl! Medyo, ewan ko, parang, dahil mong pera, dahil mong reklamo. Parang, hindi ako makapunta sa, social na restaurant. Pwede ka na pumunta mag-isa. Ba't kailangan, ewan ko, parang... Validation. Wait, pero
Yeah, pero I think yung mas important. Oh, galing sa ano. Rich kid. Oh, sige. Oh, pagtanggol mo. Ito ano, finally, may credible na tayo na mag-comment. Siya yung na-offend. Si Jim yung na-offend. Teka. Si ano eh, apologist ng mga Hindi ko siya dinidefend. Ang sinasabi ko is, baka, overthink ko because siya. I think, yung problema is, kung gets ko pa siguro kung career, magkaiba. Let's say, kunwari, Kung tamad talaga yung kaibigan mo. No, hindi nga sa pagiging tamad. Kunwari, let's say, director ka, tapos yung mga... yun nga. Hindi, baka mamaya magsabi ka ng Hindi. career na Ang point ko, respetado, pero Uy, huwag kayo mag-away. Santa Jolens. magkaibang Yes, industry. yes. So, kunwari, director ka, pero barkada mo puro mga nasa bangko or doktor or nurse. So, like, gets ko na magsastruggle ka na, anong pag-uusapan? That's a legit problem, di ba? Pero, kung ano kung saan kayo kaya, hanap ka ng kaibigan na may pera. I mean, para matry mo yung mga places na yun. Or kumain ka mag-isa. And last, ako yung pinaka-advice ko naman talaga is, makikita in life, lalo na sa age namin na 25, 26. 24 ako. I think, parang matututo ka mag-compartmentalize ng friends. Right? May friends ako na pang I'll see this person once a year kasi kupal talaga siya. Bakit Diba? mo pa siya kikita? Ay, nasa US siya. Ayaw lang pala yung aura. Kasi, kaya ko lang tong taong to once a year. Kasi ito lang, once a year. Pero itong main friends ko, pag nagkita kami, kung whether it's in, Mango Place, Thai Mango. Mango Tree. Mango Tree Place. Bistro. Mango Bistro. Mango Tree Bistro. Mango Tree Bistro. Or magkita kayo sa Big Fuzz. Sa Big Fuzz. Or magkita kayo sa Densios. Or magkita kayo sa... Body Rock Abes. Labo. Abe, we're true friends time. Nakaka-pressure. Ang pag-uusapan nyo is something na nagko-connect. And that's something that you guys connect with, di ba? Parang... You mean regardless where you are? Pero matututo ka na, meron akong work friends, meron akong kupal friends, meron akong... i-invite ko to sa binyag ng anak ko friends. Ito yung magiging ninong-ninang ng anak ko friends. Ito yung mga walang kwentang... Mga walang kwenta, Ayan. Diba? So parang... Ganda. Ibahin yung scoring system mo per group. Huwag mong gawing... Nagagalit si Jim. Ako, agree. Hindi, ako grateful ako. Ito yung once a year namin na at least, Ang okay na kami for the year. Once a year nakita niya, sino yung kumpal sa Pala isipan. Oh my God. Okay na yun, nakahirit na ako eh. Nakakota na si Anne. So, nakapag-isip ka na ba? Sinabi ko naman sa'yo, ayaw ng long-term commitment. Nice! Ay, nako. Sa Converge nga natin, wala tayong contact, tapos papafill-upan mo ako niyan. Ganon. Babe, nabayaran mo na ba yung kuryente? Oo naman, babe. Yung internet. Oo nga pala. Wala na tayong monthly billing sa Converge. Yun naman pala so, tara. Paano kung ayoko na? Paano kung mahirapan tayo dito? Kailangan ko bang ibayad yung buhay ko para matigil lang to? Diba ang ganda? Ako, paano ba? Siya yung may problema eh. Parang,
hindi man kasalanan ng mga kaibigan mo na mahirap sila. Parang, kung ikaw yung nakakaangat-angat at nakaluwag-luwag, bakit mo i-judge yung mga kaibigan mo na hindi kaya kang sabayan? Hindi nila fault yun eh. Parang, kung tunay kang kaibigan, dapat kaya mo silang, para lumevel din dun sa friends mo. Kasi kung punari, gusto mong gusto mong ng mahal na resto, pero hindi nila afford. Tapos magagalit ka. Parang labo nun. Diba? Alam ng ano. Kasi parang nung college, sa UP, parang may mga friends ako na mayayaman, ganyan. So ako yun nasa class D and E. So, thank you, Hima. Dalang-dala ka, Pero di ba parang, nung time na yun, parang kapag kailangan kayo, parang, sa tayo kakain, anong afford, parang kung tunay kayo magkakaibigan, parang, di kayo mahiya na, hindi ko afford yan. Hindi ko kaya magbayad ng pansit canton na 20 pesos, ganyan. Parang, kung kaya lang natin tumambay sa sangkit at tambay tayo sa sangkit, kaya tayo isa, yun na afford. Okay, game. Parang I think yun yung tamang friendship. I think tama nga. Ganun yung friendship. Kasi parang naalala ko, magme-messagean kayo, tapos sabihin parang, girls, saan tayo kain? Doon sa wala akong pera ngayon Diba? Parang, at saka, kung may first million ka, and kung friends mo sila, I think dapat, kung gusto mo i-celebrate, kaya mong i-celebrate with them, and they wouldn't feel bad. I feel like kung nafe-feel mo na, shucks, baka ma-off sila, feeling ko there's more to it. It's not just about you getting your first million. I think it's your attitude. Baka mayabang siya, no? Baka mayabang ka. Disloyal. Or yun nga, or baka nga may pera yung mga kaibigan mo, pero mga kupal na kurakot sila. Andun talaga si Jim. Kasi di ba, kuwari, kaibigan mo nga sila. O, nagkapera sila, pero paano kuwari, sige, nagre-reklamo ka ngayon, di ba, na may mga kaibigan ka niya na walang pera, whatever. Paano kuwari next week sabihin nila, uy, kain tayo sa Thai Mango Bistro. Kuwari, favorite mo doon, no, Jim? Hindi ko alam bakit yun na nai-imagine ko ngayon. Nasa BGC siya. O, kuwari, nasa BGC, o kain tayo sa BGC, right? Tapos dumating yung kaibigan mo. Sabi niya, by the way, may position na ako sa DOT or whatever, or DOIS, whatever. Tas naka-Lamborghini na ako. Libre ko na yung dinner. Happy ka? I mean, I don't know, hindi ko naman yung values ni girl, pero I mean, gets mo? I think may self-reflection. Naging mayaman nga, pero kung kurakot na kumag, di ba? What's the point? Tsaka, pero feeling ko baka rin. Kunwari yung baka di natin alam yung buong kwento kasi baka naman at fault din yung friends. Parang tipong parang yung tama. Baka hindi supportive. Na parang, ayun na nga yung mga Eddie Wow friends, mga Eddie Ikaw na. Baka wow ganun na sila. promote. Wow, hindi ka na naman sumipot. Nagtatrabaho ka na naman. Di ba? Parang alam ko na kung sino yung nag-iisang friend. Minura. Masaya kami nakita kayo this year. Message ba sa'yo? Ayan na guys. Nakikita nyo na. Parang nasagot na kung sino yun. Pero I agree na dapat 'di ba parang safe space kayo magkakaibigan. Dapat komportable kayo. Parang ganoon 'di ba? Parang kung magkakaibigan kayo, kung totoong magkakaibigan kayo, kung may success ka, pwede mo i-share yun sa mga kaibigan mo, hindi ka rin nila i-judge. Pero kung kaya nyo rin saan man trip nyo, masaya kayo dahil hindi nyo i-judge yung isa't isa. So yun. Gusto ko mag-sorry na na-judge ko siya ng nang hindi ko alam yung buong storya. Pero gusto ko lang sabihin na mag-self-reflection ka, tapos isipin mo rin kung nafe-feel mo rin na na-judge ka, I think kailangan i-rethink yung friendship. Oh, I love that line. Rethink the friendship. Parang ngayon may kwento yung, bakit ganun? Loko, ikaw pa naman yung mag-synthesize. Pass. Ako naman, siguro dapat merong isang kakampi doon kay ate. Oo naman siya. Nakampihan naman at some point. Ako, tingin ko, may point talaga na ma-outgrow natin yung iba nating friends. Na parang yung mga ka-close mo nung college or ka-close mo sa first job mo, feeling ko nostalgia na lang yun na, ay, wala first boyfriend, ito yung kasama ko. Pero dadating talaga yung point na
pwedeng ma-outgrow mo sila eh. Pwedeng dahil because of distance or iba na talaga kayo ng prinsipyo sa buhay or ganyan. So I think sa letter sender, it's okay kung ang decision ay ma-outgrow mo yung friends mo. I think okay lang na ma-outgrow mo yung ilang friends mo. Kasi you will meet different sets of friends for different reasons. Parang gano'n. Parang, di ba meron ka mga kaibigan na si kaibigan A, siya yung kakausapin mo pag gusto mo ng konsentidor na kaibigan. Pag isang ibang kaibigan yung kapag gusto mong matuktukan ka sa ulo, gano'n. So, tapos may mga friends na kahit na-meet mo lang sila parang a year ago or 2 years ago, pero it feels like you've known them forever. So, feeling ko, dun sa estado niya ngayon na early 30 siya, may mamimit siyang new friends na baka mapunan yung hindi nagagawa nung current set of friends niya. So, kung gusto niyang kumain sa Mango Tree Bistro. Mango Tree Bistro, ganyan. So, pwede niyang invite yung isang set of friends. Pero, parang pwede rin sa ibang mga times na gusto niya maging down to earth. At kumain sa Fishball. Fishball. At ibalik siya dun sa mga friends niya na Kasi, tingin ko yung pag-earn ng pera, parang, kasi ako sa kanya na parang hindi niya siguro masyadong ma-celebrate. Yung pag-earn niya ng first million. Kasi nga, wala siyang friends to celebrate it with. Eh, isang bagay yun na kahit na maraming inggitera katulad ni JP. It's something na dapat mo talagang i-celebrate. Pero dapat hindi ka ma-stop from celebrating just because there are your friends who won't celebrate with you. And actually, sa defense nga ng girl, baka hindi lang siya magaling magsulat. Baka hindi nila-express na mabuti. Baka hindi siya nalagay ng mga... Para siya naka 1 million. Hindi, baka... Yun pala yung gusto niyang detalye. Paano? Pero alam mo, kung may first million ka, gusto mo mag-celebrate, I think pwede kang mag-shopping ng ang walang kwentang merch. Yes. Ubusin mo. Diba? Or donate siya dun sa scholarship program namin. Or uminom sa Big Five. Yan. Or mag-slide sa Puddy Rock. Grabe yung Puddy Rock. Ang laki niya pala. Hindi ako nag-slide. Nadaanan ko. Pero surround yourself with kind friends. Who will celebrate with you? Na medyo mayaman. Na medyo mayaman. Ang daming Wag yung 50K above per month yung salary. Bawas na yung mga benefits. Yung hindi paycheck to paycheck. Oo. Hindi Gen Ad yung benefits. Friends na may benefits. Friends na may benefits. Pero kasi feeling ko may iba din, baka yung ibang friends niya ganon, parang palibre, yung parang, di ba? Buraot yung tawag mo. Grepa. Grepa. Alam mo, nagdaan tayo sa pagiging grepa, pero Yes. huwag natin isabuhay hanggang dulo. Oo. Minsan pwede namang magpanggap na hindi. Kunwari na. Oo, di ba meron mga ganong friends na parang, uy, labas naman tayo. O, sige, okay lang, libre mo. Oo nga. Parang hindi sasama pag hindi libre. Na Ganun ka, parang, di ba? JP, wag dito! Pero di ba, minsan may ganun eh. Mga friend, parang sasama lang pag libre. Minsan alam mo namang joke, pero minsan talaga, may sumasakto sila minsan ang kuha nila yung pick ako eh. Oo. Yung mga tipong, transfer ko na lang sa BPI. Tapos 3 days after, na? Tapos nagpunta somewhere, #blessed. Pero yun ang ating advice. Meron pa bang mga pahabol? Wala na. Kay anonymous participant. Sorry, anonymous participant. Balikan mo na lang yung anonymous participant, yung naging decision mo. Ano anong kaya ginawa ginawa mo sa niya? friends. Sana may update siya. Oo nga Ay, eh. parang 100 comments siguro. Oo, Inaway 103 siya. comments. Baka naka 2 million na siya. Second million. Second million, yaman. Ano bang ginawa niyo dun sa first million? Si Tonat kasi 10, alam mo. Nasagot agad. Down to earth is...
Si Jim daw bumili ng chow-chow. For context. Yes, pakinggan nyo yung For episode context. with sa Wake Up with Jim and Sam. Ikaw ba, Jim? Pero last, Kunento sorry. rin ni Tonet yung ginawa niya sa first million niya doon sa episode na. Hindi ko pa nga na-earn yun eh. Ayan. Nautang Bigay ko lang, na. oo. Wala pa man yung first million. Nawala na. Ako naman, interested ako kasi I'm sure kayo, maraming inggitera sa... Like, kasi syempre you guys have become so successful. So I'm sure may mga kaibigan kayo na co-director na gumagawa rin ng film. Na hindi ba, hindi ba, kasi, sorry, binabasa ko kasi yung Yellow Face ni R.F. Kuang. I don't know if you heard it, but Yellow Face? Sobrang ganda. Anyway, parang tungkol sa gano'n na parang in the same writing scene or same directorial scene or whatever. So parang basically, yun yung tanong ko, hindi ba kayo naririnig mo na lang na close friend mo ng college, biglang sinasabi, hindi naman maganda yung PS. I mean, hindi naman maganda yung dating kod tadhana. Whatever. Well, Galit na siya! Ayan na! Ayan na! Unleash! Pagka-aris! hindi, si JP kasi ganun talaga siya. Marami bang backstaban sa ano? Meron naman. Meron lang. Proud. I'm proud eh. Meron naman, mga once a day. Standing before you. Parang feeling ko normal naman yung inggit eh, sa kahit na anong industry, kahit anong work. Pero nagiging masama lang siya kapag meron kang ginagawa about it. Parang, yun, maninira ka ng tao, or magiging petty ka, ganyan, dahil naiingit ka dun sa tao. Parang, yun yung mali. Pero normal naman ma-feel yung inggit. Pero dapat, yan, parang feeling ko, kung may ganong feeling kang napagdadaan, may nainggit ka dun sa friend mo, parang gawin mong goal na parang gusto ko rin maging ganun. Pero wag mo siyang siraan or wag kang magalit dun sa tao na, Bigger person. oo, Taurus kaya ako. O, ano yung totoo? Yung totoo ng advice. Bahala siya sa buhay. Ang bilis ah! Bawal yung Pwede magandang ako sagot. today. Reaction pa. Pwede ako today, bahala ka. O ikaw? I think ang okay dun sa part ng life na gano'n. Nakikita mo talaga sino yung friends mo. Kung sino yung mga totoo mong friends, sila yung nandun kapag sobrang sikat ng pelikula mo. Sila din yung nandun pag flop yung pelikula mo. Tapos parang wala lang silang pakialam. Minsan nga, hindi na sila nanonood ng pelikula. Wala O talaga. i-joke na lang nila sa'yo, pangit ng pelikula mo, no? Parang, tama ka dyan. So parang, feeling ko laging merong ganun. Especially nung nag-start ako sa teleserye, na nagdidirect ako. Tapos, ang liit ko, di ba? Tapos, babae ako. Tapos, sobrang bagets ko nun. Hindi naman super bagets, mga 30s, ganyan. Parang may mga times na may sasabihin akong instruction sa mga tao, pero hindi nila susundin. So parang hindi naman sa yun. Hindi ko alam kung ano yung pinagmumulan. Pero parang yun yung mga times na as an Aries, parang talaga. Talaga. Babangon ako, tudurugin kita. Ayun, parang yun yung magiging parang goal nga or parang inspiration na dadating yung time, susundin nila ako. Na hindi ko na kailangang yung sabihin na ako po yung director dito. Ito po yung gusto kong gawin. Ganyan. Baka magkaiyak pa. Actually, I'm curious kasi ang bilis mo sumagot na yes, maraming backstaban sa industry. Kasi does it have something to do with the fact that movies are just known to be open for criticism. So parang when you're making a movie, do you have that in mind na parang, shucks, ikikritik to ng mga friends ko or ng mga yung mga peers ko? Or ano ba? Yung totoo. And is that also something na innate sa inyo na pag may nanood kayo ng movie, may nahahanapan nyo ng mali? Parang feeling ko, may sagot talaga. Nung parang pagpasok sa industry pa lang, sa paggawa ng film, hindi mo mapiplease lahat eh. Kasi kahit ako naman, marami rin ng pelikula na hindi ko rin gusto. So parang feeling ko lang siya,
pagiging mature Yes. sa pagtanggap ng criticisms. So, kailangan mo dang, parang yung sa mga criticisms na yun, parang gamitin mo na lang siya to better your craft. Parang gano'n. Kasi hindi na... May natamaan. Ano? Passion. Oo. Parang passion. Sepia. So, pakinggan niyo yung Wake Up ni Jim and Sam. Puno ng passion. Galing. Galing mo doon. Diba? So, ginagamit ko yung passion na yun ngayon. Pero yun, parang normal naman yun. I mean, hindi mo i-please yung lahat. So, wag mong i-goal, i-please lahat. Kasi ikaw yung maapektuhan din. Tama. That's true. At saka parang parang meron akong set of friends and set of people whose opinions I trust. Na pag sinabi nilang maganda yung pelikula, ibig sabihin, nagawa ko talaga, may maganda akong pelikula, hindi yung ine-etchos ako. Kasi marami rin gano'n bukod dun sa mga nagba-backstab, ay yung mga, alam mo, ine-etchos ka lang. Yung parang, wala ko etchos di ba? Yung parang, mag-work tayo dito. Wala nang etchosan. Work yung pinunta natin. Pero pag nanggaling dun sa trusted group of friends mo, alam mong totoo. Pero at the same time, kapag sa kanila rin galing yung critique, alam mong sinasabi nila yon hindi para ma-down ka. Pero alam mong dahil, kailangan nilang sabihin yun kasi para sa susunod na pelikula, ma-apply mo. Yes. And yun yung dati talaga, makinig ako sa lahat. So, parang na-hurt ako as a very sensitive person. Na-hurt. Pero yun, natutuhan ko na, ganun talaga Kasi pinanood nila yung pelikula Kahit nagbayad sila, or hindi sila nagbayad, 2 hours nila yon. So, di ba sabi nila, pag iniri mo na yung pelikula, sa kanila na yun, hindi na yun sa'yo. Kaya nga parang pag sa mga press con, tinatanong nila, ano po yung gusto niyong sabihin sa pelikula niyo? Parang feeling ko, it's not something for the director to see. Yeah. Kasi sa audience na talaga yung na yun, once na nilabas mo yung pelikula. Ang galing nito ni. Ganda. Idol ko to Nung nag-college ako, parang siya talaga yung tinitingala ko. Ako nga Kahit nung for high 11 school lang. ko, nung preschool ako, sa 10-20 kasi talaga. Ako naman, pag gumagawa kasi ako ng pelikula, yung mindset ko talaga, parang, Sa ano to, na top 1? Hello. Aluma. Pero yun, time's up na daw. Nagagalit na si Von. Guys, maraming Thank you. salamat. Thank you, Ali. Thank you, Jay. Thank you, Sam. Kapag talaga sila yung guest natin, may kwenta. Oh, we try. We try. Yeah. Dahil may isa tayong mic din. For our individual mics. Maraming salamat, guys. Maraming salamat, mga ka-Emmy. Yes. Maraming salamat sa Jen at Lina Sigo. Ayan. Thank you, guys. Maraming Oo, salamat. order na kayo ng ang Walang Kwentang Podcast merch sa Linya Linya. Yes. Ano nga yung Linya-linya.ph. Yun, At Linya na nandito Sa headquarters. sa headquarters. Exclusive pala siya. Hindi, exclusive siya sa linya-linya.ph. Pero nasa na rin siya, Laz Mall and Shopee Mall. Love Yes. it. Thank you, Linya Linya. Thank you, Linya Linya. Guys. Thank you, guys. Bye. Bye-bye. Bye, guys.